Amen and amen. Tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon. At kahit kailan ipinapadama niya yung presensya niya sa tuwing tayo nagtitipon. Amen? Parang hindi templado ko na yung aking bedroom voice. Kuya B, parang hindi templado yung aking boses. Kailangan timplahin muna para gumanda. Amen? Para lang yan sa kape, kailangan lagyan ng creamer. Amen? Masakit ba sa tenga nyo? Hindi naman. Ako lang nasalak. Parang si Yana, sensitive yung kanyang tenga. Kanina, ako kami bumaba, umiyak. Tinatakpan niya. Lalagyan ko ng bulak, ayaw naman. Amen? Minsan sa pagpandinig ko ay hindi okay, pero okay naman sa inyo. Amen? Masasanay din kayo. Sa tatlong taon natin, dapat sanay na. Amen? O, ayun. Kami talagang matinis. Hindi ko nakuha yung boses ni Inang na ganda. Ang nakuha namin ay boses ni Amang. kahit normal yon sa pagsasalita, akala ng iba ay nagagalit. Ayan. Pero pinag-aaralan na maging malumanay. Amen? Sige, tutuloy natin yung ating pag-aaral at dahil ngayon ay lumipat na tayo ng buwan, tayo ay pumapasok na sa 7th month. Ibig sabihin, natapos na natin yung kalahating taon, ang bilis ng panahon. Amen? Yung mga magbe-birthday, tatanda na naman ng isang taon. Yung mga nauna na tumanda, yung nag-birthday mula January hanggang June. Amen? Marami bang magse-celebrate ng July? Nagbe-birthday ka pala. Joke lang. Ganyan lang tayo. Kailan ang birthday mo? 7? Bukas. Sa Lunes? Magka-birthday kayo? Okay. O tandaan ninyo kung sino magpapakain. Sino magpapapansit. Palakpakan muna nga natin ulit ang Lord. Ayaw lumipat. Dali lang po. Yan. Minsan lumuluwag lamang yung battery. Tutuloy natin yung ating pag-aaral sa tema na Enlarge Our Territory. Diba? Nag-uumpisa na. Paisa-isa, dala-dalawa, may nadadagdag sa atin. At nakakatuwa dahil mga miyembro ng pamilya. Amen? At para idugtong natin yung magiging tema ngayon, meron tayong panimulang kung paano ko i-connecta yung tema, babasahin natin muli yung sinasabi sa Lucas 9:1 at saka sa Lucas 10:1. Yung nakaraang pinag-aralan natin sa Matthew 10. Pero dito, gusto ko lang ipakita na mula sa Lucas 9:1, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Paglipat ng susunod na kabanata, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinuko niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puot na pupuntahan niya. Ibig sabihin, nung nagbi-ministry yung Panginoon, nagpadala na siya ng mga sugo na nagbubukas ng kanyang salita. Tapos pagdating na,
itutuloy lang ng Lord yung kanyang ministry. Naisip nyo na ba kung sino ang magiging partner nyo? Ilan ang naging increase? Ilang percent? From 12, nagdagdag ng 72. Sinong BS Math? 600%. Kasi yung 72 divided by 12 ay 6. 6 na beses na pinarami ng Panginoon yung kanyang mga lingkod. Nagmi-ministeryo na yung 12, patuloy na nagtatayo ang Panginoon ng mga mananampalataya na gagamitin niya para ipahayag yung kanyang mabuting balita. Amen? Hindi lang 100%, 600% na agad yung increase. Hindi na natin pag-aaralan kung ano yung ginawa ng 72 dahil pareho din nung kung ano ang ginawa at itinuro doon sa 12. Amen? Kaya dapat inaaral natin yun. At sa kapanahunan nila, gano'n yung naging sistema, maging sa kapanahunan natin, hindi naman naiba. Nagbabago man ang panahon, iyon pa rin yung buod ng ipinapagawa ng Panginoon. Amen? Kaya ang ating tema, ano ibig sabihin yan? One for all, for pwede. Kasama ka. Sabi nga kasama ka at kasama natin ang Lord. Walang maiiwan sa gagawin ng Panginoon. Hindi lamang yung mga 12 at 72 ang isinugo ng Panginoon. Sa bawat mananampalataya, sa bawat kaluluwa na nananampalataya kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay, siya ay itinalaga para dito. Co-workers in God service. Mga kamanggagawa sa paglilingkod sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mong kamanggagawa kita. Hina naman. Parang yung galing sa puso, kamanggagawa kita sa Diyos. Amen. We are co-workers in God's service. Sa ibang version, ang ginamit, fellow workers. Pero mas gusto kong gamitin yung co-workers. Basahin natin kung saan nakapasok yung ating tema, yung ating theme verse. Dalawa ito na pagsusudlungin natin. In English, 1 Corinthians 3:5, what after all is Apollos, and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. So, tandaan nyo na, may nakapulad dyan. Kasi nung panahon na to, may mga tagasunod si Apollos, may mga tagasunod si Pablo, at sila ay nagka-clash. Medyo minsan ganun sa mga leaders yung mga tagasunod ng mga lingkod, sila yung nag-aaway-away kasi nagpapagalingan ba. Uy, mas magaling si Apollos, mas magaling iba naman, mas magaling si Pablo. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, the Lord has assigned to each his task. Bawat isa sa atin ay may gampanin at may gagawin. Basahin natin sa Tagalog. Sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang ahayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Anong trabaho natin? Akayin ang mga hindi pa mananampalataya sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa atin ang tungkulin ibinigay ng Panginoon. Ang sabi kasi kung babasahin niyo yung buong chapter,
Sa mga susunod na talata, sinabi ay may tagapagtanim, may tagapag-aani, at may tagapangalaga. Amen? Kasi may structure yung Panginoon kung paano niya uh, papangalagaan yung kanyang iglesia. Amen? Dudugtong natin yung verse 9 mula din sa chapter na ito. Ang sabi, for we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Tayo ay manggagawa ng Diyos. Hindi masyadong na ilapit sa translation, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo'y kanyang bukurin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Amen? Pagbukid, ano bang ginagawa sa bukid? Inaararo, tinatamnan, at pag natamnan na, inaalagaan, inaanihan, doon inihalimbawa ng Panginoon yung kanyang iglesia. At pwede rin sabihin gusali. Minsan, ganito palang gusali natin, 2 floors, maaring gawin ng Lord, dagdagan pa na isang floor, dagdagan pa na isang floor, hanggang maging 5 floors. Amen? O 7 floors. Kasi yung structure ng building na to kaya pang magdagdag ng 2 floors. Amen? Kasi ganoon na yung tinitingnan, ganoon na yung plano ng Panginoon. Kung hindi man tayo ilipat ng mas malaking lupa, dadagdagan ng Panginoon yung gusaling ito. Amen? Ang tanong na ating sasagutin, why do we need to work for God? Bakit kailangan natin magtrabaho para sa Diyos? Para din lang hindi mo ilalayo bakit ka nagtatrabaho para sa pamilya mo. E di syempre, pagka mga magulang at sasagot, para sa gastusin, para sa pag-aaral, para sa pang-ipon, ano pa ba? Syempre, para sa leisure. Minsan din, pasyal-pasyal, kain-kain sa labas. So, ng Lord, nag-i-enjoy. Ngayon, nagagawa mo yung parte para sa pamilya mo. Ang tanong ngayon, ano naman ang ginagawa mo para sa Diyos? Amen? Nasabi ko na dati, saan ka man, ano man ang iyong ginagawa, pwede mong isabay yung paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Nasa trabaho ka, mag-pray ka sa Lord. Lord, gusto ko pong mag-open ng Bible study. Yung lunch, pag-lunch, may kaunting sharing, may kaunting praying. Kung 1 hour yung lunch break, ako kasi kaya kong kumain ng 15 minutes. Yun na yung ano. Kaya lang, pagkasabay ko si Ate Bibia, naging 30 minutes. Sinasabayan ko siya kasi mabagal siya. Pero, pag sumasabay ako doon sa mga staff ko, kaya nilang kumain 10 minutes. Meron nga 5 minutes lang. Ganun, sabi ko, ano ka kumain? Kumakain, nag-CR lang ako, pagbalik ko, tapos na. May mga kaparaanan kung paano natin na kung nasaan ka man, ano man ang trabaho mo, ano man ang ginagawa mo, pwede mong isabay ang pagtatrabaho o paglilingkod sa Diyos. Kasi sabi ng Lord kanina, ipamalita mo lang, yung akayin mo lang sila sa pananampalataya sa Panginoon. Yun lang, tandaan nyo, magpatarget lang kayo ng isang tao na aakayin ninyo sa pananampalataya. Amen? Para saan ba tayo nagtatrabaho?
Kailangan ba ng Lord na magtrabaho tayo sa Kanya? Hindi niya kailangan. Lahat kaya niyang gawin. Kaya nga yung ating mundo, maging yung multiverse, hindi na nga universe eh. Sa kanyang kapangyarihan. Pero gusto ng Panginoon na, sabi nga eh, meron kang responsibilidad para sa Kanya. Gusto niyang makasama ka niya sa ginagawa mo. Gusto niyang maranasan mo siya sa paglilingkod mo sa Kanya. Amen? Kaya meron tayong 5 pag-aaralan, hindi para sa Diyos yung paglilingkod natin. Alam niyo ba ang benepisyo ng paglilingkod natin sa Diyos? Para sa atin din. Kaya kung hindi natin nagagawa, hindi mo nakukuha yung benepisyo na ibinibigay ng Panginoon. Una, God is working and we must also work. Hindi ko nadala yung salamin ko eh. Ang Diyos ay gumagawa at tayo ay dapat din gumawa. Amen? Kung ang magulang mo busy-busy sa loob ng tahanan, ikaw pahiga-higa, hindi ka kaya papagalitan ng nanay-tatay mo? Pero gano'n na ba ngayon? Busy-busy yung nanay-tatay sa pagtatrabaho, pahiga-higa lang, cellphone lang yung anak. Turuan natin sila habang bata pa. Kasi sa edad na parang 4 na taon ako, meron na akong trabaho, maghugas ng plato. At merong hugasan di ba nung araw? Ano yung tawag doon? Banggera ba? Yung lababo, yung kawayan. Hindi ako abot doon. Meron pa akong step stool. Tumutungtong ako sa silya. At ang mahirap pa doon, maghuhugas ka ng plato, sasalo ka pa ng tubig para makapaghugas ka. Amen? Ang ating Panginoon, hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Kaya natural lang sa anak niya na gumagawa rin. Katulad ng nasa picture, nagpakilala siya bilang pattern o ano yung pattern sa Tagalog? Magpapalayo? Basta pattern. Gumagawa ng mga pattern. Yan ang ginagawa ng Lord ngayon. Alin kaya yung part mo riyan? Hukubugin ka niya ayon sa hubog na gusto niya. Ngayon, plain lang yan. Sa susunod, design na yan. Ibig sabihin, nililo ka na, sasabihin ng Lord, o dyan ka muna, iintayin ko yung susunod na nagagawin ko para sa iyo. Hindi siya titigil hanggang umabot sa punto na, yan na yung tamang hubog, tamang design na pinlano ko para sa iyo. Amen? Yung iba malaki, yung iba maliit, yung iba inuman, yung iba lutukan. Amen? May kanya-kanya tayong hubog na gagawin ang Panginoon. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? John 5:17. In His defense, Jesus said to them, "My Father is always at His work to this very day, and I too am working." Basahin na natin sa Tagalog. Subalit sinagot sila ni Jesus, "Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa." Hindi siya titigil. Hindi sila tumitigil. Sabi nga, 24/7 nakabantay sila. 24/7 nandoon yung tulong nila. 24/7 merong bubuksan mga oportunidad ang Panginoon. At tayo, habang buhay, habang tayo may hininga, habang tayo naririto sa lupa, huwag din tayong tumigil na umakay para
madala sa pananampalataya yung mga taong ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Iyon ang ating keywords. Akayin sa pananampalataya yung mga hindi pa nananampalataya. Amen? Para sa pangalawa, to be useful to the Lord upang maging kapaki-pakinabang sa Panginoon. Katulad ng mga jars na yan, mga pots na yan, ngayon, karamihan, pang-display na lang. Pero nung panahon nila, lahat ng yan may gamit. Nilalagyan ng oil, nilalagyan ng tubig, nilulutuan, pangsalok, at marami pang sabi nga marami pang ibang gamit. Bibili ka ba ng gamit na hindi mo gagamitin? Ako guilty. Ako guilty. Kaya madalas sabihin ni Krisha May, Sininang ang daming gamit, pero hindi naman lahat nagagamit. Amen? Pero marami na akong naialis. Yun yung minsan impulsive buyer ako. Yung gusto mo lang, sale, nakabili ka, pero hindi mo man ginagamit. Amen? Ang gamit, nandyan para gamitin. At ikaw, ako, kayo, binigyan ng buhay ng Panginoon, pinili kayo para maging tagasunod niya dahil may gamit ka para sa Kanya. Amen? At hindi lang gamit, maging kapaki-pakinabang. Maging kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, kung saan ka gagamitin ng Lord, kung saan ka ilalagay, maging kapaki-pakinabang, may nakikitang resulta sa mga ginagawa mo. May nakikita, minsan na pag pinag-pray mo lang yung isang tao, tapos babalikan ka, answered prayer. Isa yun sa resulta ng paglilingkod mo sa Diyos, kung paano ka naging kapaki-pakinabang sa Diyos. Kasi may mga tao, hindi nila kayang manalangin. Hindi nila kayang sambitin. Kasi overwhelmed sila. Lito ang isip, lito ang puso. Minsan hindi nila alam gusto nila. Amen? Pero sa tulong ng iba na nananalangin, na binibigyan ng karunungan ng banal na spirito, nagagabayan ang isang mananampalataya o hindi mananampalataya na lumapit sa Diyos sa pananalangin. Amen? So, alamin natin kung para saan yung gamit natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Baka minsan, ikaw ba'y ihawan? Ba, masarap, pang barbecue. Diba, sister? Masarap barbecue nung mama ni Biblet. Amen? May gamit. Minsan matutuwa ka, nagbabrowse ka lang sa mga online shopping. Napakaraming nai-invento ng tao na hindi mo alam, may gano'n na pala. Kasi kanina, nanonood si Yana. Siyempre, iyan ang madalas ngayon sa room ko. Yung higaan ng bata, naunan siya, tapos ikakapit doon sa kaganyan, remote. May kamay siya na nagpapatulong. Ay ko talaga naman, naisipan ng mga nag-iimbento para paano maging madali sa mga nanay. Katulad dyan, no? Tulog na pero tinatapik pa. Ay
ko talaga naman yung maraming na-invento. Kasi ganun kalawak yung pag-iisip na binigay sa atin ng Lord. Binigyan tayo ng malawak na kaisipan. Kaya yung kaisipan natin, isipin natin paano tayo magiging kapaki-pakinabang sa Panginoon. Ano yung nakita ninyong bagong nabibili na meron pa lang ganun. Kaya minsan nakakatuwa lang na mag-browse. Nakakakita ka ng mga gamit na meron na pala. Para naman nakakasabay tayo sa mga Gen Z. Amen? May mga alam sila at may mga lingwahe sila na pang kanila lang. Kaya kailangan, minsan sisilip-silip ka rin sa mga social media. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 2 verses 20 to 21. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter, ibig sabihin may sinundan na mga talata kung saan sila dapat maglinis, will be instrument for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Sa Tagalog, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at mayroon ang mangyari sa kahuyan o puti. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay tulad ng sisidlang natatangin. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Amen? Hindi mahalaga kung ikaw ay gawa sa ginto, kung ikaw ay gawa sa tanso, sa pilak, gawa sa kahoy, gawa sa puti. Pag ginamit yan ng Panginoon, na nalalagay siya doon sa nagiging karapat-dapat siya na gamitin para sa gawain ng Diyos. Amen? Diba? Kung walang pagsalo, hindi ka makakakuha ng tubig. Kung walang lutuan, paano ka kakain? Kung walang walang palayo, hindi ka makakapagpaksiw. Naalala ko lang kasi si Amang, pagpaksiw ang lulutuin, gusto niya sa palayong niluluto, hindi sa kaldero. Hindi ko alam, Sister Bioli, kung bakit. Mas masarap daw, mas malinamnam daw. Pero sa akin, pareho lang naman. Pero iyon kasi ang nakasanayan nila nasa palayong nagluluto. Di ba, Tita Sabel? Puro palayok ang ginagamit sa pagluluto ng araw at niluluto sa kahoy. Pangatlo, bakit tayo kailangang magtrabaho para sa Diyos? To continue the work of Christ on earth upang ipagpatuloy ang gawain ni Kristo sa lupa. Umalis na ang Panginoon, umakyat na sa langit. Pero nagbilin siya, go and make disciples of all nations. Ikalat yung mabuting balita ng kaligtasan. Meron tayong gampanin para sa katawan ni Kristo at walang ibang uutusan ng Lord kundi yung kanyang mga anak. Amen? Siyempre, ang unang tatawagin ng Lord para utusan yung anak niya. Hindi niya uutusan yung hindi niya anak o yung hindi nananampalataya sa kanya. Dahil alam niya na yung hindi mananampalataya ay hindi susunod. Pero yung pag-anak niya, may pagsunod. Amen?
Sa mga anak ba, madali ba agad sumunod? Hindi ako nakatingin. Masipag na, di ba? Sumisipag na. Naaalis na, natatapyas na yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Natututunan na nilang maging masipag sa bahay. Amen ba mga nanay? Naku, hina ng amen. Pagpatuloy natin yung gawain ng Diyos dahil inatas siya ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ano ang sabi sa salita ng Diyos? Mula sa John 14 verse 12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this because I am going to the Father. Ulitin natin, whoever believes in me will do the works I have been doing. Sahin natin yung Tagalog. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakila ang mga gawa kaysa rito, ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ayan ay malinaw na utos ng Diyos ang namimigay na ng biskwit. May ayuda na. So, kung tayo sumasampalataya sa Panginoon, ibig sabihin, susunod tayo sa Kanya. Kung ano inuutos niya, gagawin natin. Papanundan natin. Dahil kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus, iyon ay utos ng Panginoong Diyos Ama. Amen? Nagkatawang tao siya, nagmisyon, nagsakripisyo, nagpasa ng krus, ipinako sa krus. Namatay, pero muling nabuhay. At nung nabuhay siya, bumalik siya sa langit. Kaya yung gawain dito sa lupa ay ipinalagay niya para sa kanyang mga tagasunod. Amen? Tanungin mo yung katabi mo kung tagasunod ni Kristo. Paano ayaw lumabas? Amen? Ako'y naniniwala na tagasunod ka ni Kristo. Kasi nandito ka. Amen? Dahil natural sa atin na magtipon at sumamba sa ating Diyos. At syempre, makinig ng mensahe ng Diyos. Dahil sa bawat mensahe ng Diyos, nagbababa ang Diyos ng kanyang utos. Lilipat na tayo. Nabibilisan ba kayo? Kasi nag-set na ng trend si Pastor Manny. Bibilisan ko na rin. Pero masarap kasi, masarap magkwento patungkol sa Diyos. Kaya minsan, talagang humahaba yung pagpapaliwanag kasi nais ng Diyos na maranasan natin mabuhay mismo sa atin yung kanyang salita. Amen? Para sa pang-apat, to give us dignity and purpose in life upang magkaroon tayo ng dignidad at layunin sa buhay. Angat ka sa iba. Bakit? Anak ka ng hari ng mga hari. Mas angat ka doon sa mga nasa London, sa Buckingham Palace. Amen? Mas angat tayo doon sa mga nasa palasyo, na may korona, may trono. Sila dito lang yung pagiging anak nila ng hari. Pero tayo, dito pa lang sa lupa at sa langit, mararanasan natin yung kakaibang buhay, yung pagiging anak ng hari ng mga hari. Amen? Tinuin mo, anak ka ng hari ng mga hari, ba't hindi ko itataas ang sarili ko? Hindi ka talunan.
Kaya mabuhay ka na na victorious, mananagumpay. Di ba yung mga inawit natin? Lahat posible sa Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. Yung kaunawaan na yun, magbibigay sa atin ng kalakasan at pag-asa. Anak ako ng Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Ngayon, mahirap ang buhay ko, pero hindi ito mananatiling ganito. Amen? Pero, may gagawin ka, hindi mo yan uupuan. Hihingi ka ng karunungan sa Diyos, hihingi ka ng gabay sa Diyos, kung ano ang gagawin mo para dumating ka sa punto ng buhay mo. Yung sinasabi ng Diyos na kalugod-lugod at magandang buhay na inilaan niya sa atin, dito pa lang sa lupa ay para ng nasa langit. Amen? Kaya yan, no? Nasa lupa pero hindi ko na-research yung idioms na Cloud9. Na pagka sila ay, sabi nga may kakaibang karanasan na hindi nila kayang ipaliwanag. Sinasabi nila na para silang nasa Cloud9. Amen? Yung Cloud9 ngayon, tsokolate na lang. Amen? Bumibili ba kayo ng Cloud9? Piruin mo, naisip nilang gawa ng tsokolate yun. Cloud9. Matagal na ako hindi nakakakain ng Cloud9. Amen? Pero noong araw, para sabihin ko lang kung paano ka inalis ng Panginoon sa dati mong sitwasyon. Noong araw, hindi kami nakakabili ng Cloud9. Caramel lang. May caramel pala. At saka, Texas. Yung bubble gum, caramel lang ang natatandaan ko na bibili namin. Tapos, pagka talagang walang-wala, alam nyo ba yung Kariba? Meron pa ba nun? Kariba at saka bagkat bao. Meron pa ba nun? Hindi ko alam kung ano ang tawag nun. Basta yung Kariba light color siya na candy. Yung bagkat bao, yung dark brown. Amen? Na ngayon ay ginagamit na lang pag magluluto ng banana Q at kamote Q. Ginagamit pa ba yun? May nabibili pa bang ganon? O, meron pa. Baka mas mahal na yun ngayon kasi ginagamit na lang brown sugar. Amen? Diba? Dati caramel lang, hirap na hirap kang makabili dahil sa kakapusan, kakulangan. Nung umangat-angat, naging Cloud9. Eh ngayon, pa-Hershey lang. Amen? Papere-perero na. Ano ba may mahal na chocolate? Cadbury. Hindi, may mga gourmet chocolate na tinatawag. Nakalimutan ko na yung brand nung sa Japan. Pero talagang mahal siya. Nung nagpunta ko ng Japan, sinubukan ko lang. Iba talaga yung lasa. Kaya nga tawag sa kanila gourmet chocolate. Ibig sabihin, specialty yun ng isang store. Si Ate Maura pag umuwi, ang dala niya ay Leonidas. Sikat na brand yun ng gourmet chocolate sa Paris. Amen? Natikman nyo na ba? Hindi ko alam kung tama yung Leonidas o Leonidas yung pronunciation. Amen? Diba, sa panahon ngayon, gourmet chocolate natitikman ko, samantalang nung araw, karibat bagkat bao lang. Aalisin ka ng Lord doon para itaas yung antas ng dignidad mo. Anak ka niya eh. Gusto niya
mataas din ang tingin ng tao, ng ibang tao sa mga anak niya. Anak ka ng hari eh, pero bakit ang buhay mo parang pauper? Parang, parang pulubi. Amen? Hindi tayo pulubi dahil tayo anak ng hari, ng mga hari. At kikilos ang Diyos sa buhay mo dahil may layunin siya sa buhay mo. Amen. Sabi ko nga, siyempre, sarili ko na lang gagamitin kung halimbawa. Lord, salamat po. Nung itinalaga mo ko na, na magpastor para sa iyo, nasa angat na yung buhay ko. Amen. Na aalisin sa isipan ng ibang mananampalataya, pagpastor mahirap. Amen. Ganun pa ba ang nasa isip ng karamihan? Kasi karamihan, ang pananaw, yung mga hindi mananampalataya, pagpastor mahirap. Kaya sabi ko nga, huwag tayong magsusubisit kapag may gawain ng iglesia sa hindi mananampalataya. Kasi hindi nila mauunawaan na ang naiisip nila, mahirap yung church. Amen? Kaya hindi tayo nagsusumisi sa hindi mananampalataya. Amen? Kasi pag mananampalataya, alam nila na may gawain ng paghahayag ng mabuting balita. Amen? Kaya tandaan natin, kung anong estado ng buhay mo, wala kang maramdaman na digdigan kasi yung layunin ng buhay mo, hindi mo pa tinatayuan, hindi mo pa nilalakaran. Yung anak ni Pastora Rosie na Joker, yung nasa Canada, paano yun, Inang? Ang layunin yata ni Lord sa buhay ko maging maganda lang. Di ba? Yun lang daw ang layunin ng maging maganda lang. Amen? Inaano ko siya uy, nagme-makeup ka na ngayon. Nag-eyebrow ka na ngayon. Nag, 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 inayos na niya yung kanyang pilay. Maging maganda ang ginagawa para maiwalhati ang Panginoon. Yun ang sinabi ko sa iyo. Dapat maging maganda ka at yung ginagawa mo ay makapagtataas at magbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Ang pangunahin nating purpose, akayin sa pananampalataya yung mga kaluluwa na wala pang relasyon sa Diyos. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Dito tayo ginawa. Ito yung purpose ng buhay natin. In Ephesians chapter 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen? Nasa plano ng Diyos. Wala man sa plano ko, pero nasa plano ng Diyos na gagawin niya akong pastor ng kanyang iglesia. Amen? Hinanda na niya yun para sa akin. Kaya mas maganda, alamin natin ano ba ang purpose ng buhay ni Lord sa iyo na dapat mong lakaran. Kasi hinanda na yan. Handa na yan. Kailangan mo lang alamin at kailangan mo lang lakaran. Sa Tagalog, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na ninala kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Para saan ba? Diba? Nilalang ka para sa mabubuting gawa. Dapat makita yung magbubuting gawa sa iyo. At yung mabubuting gawa yung ngayon na inihanda na ng Diyos una pa. Nang una pa upang siya natin lakaran. Kaya lang, may mga nananampalataya, minsan humihina yung pandinig, lumalabo yung mata, hindi maramdaman ang puso, hindi, sabi nga nagtetenga kawali o nagpipili-pilihan.
pero may instruction na si Lord. Amen? Bukas natin yung ating mga sarili para sa layunin ng Diyos sa ating buhay. At yung panghuli, syempre, to grow the church and sustain its growth upang mapalago ang iglesia at mapanatili ang paglago nito. Hindi tayo mananatili 30, 40, 50. Sabayan natin yung paglago ng mga kabataan. Amen? Katulad ng nasa picture, kakaperaso pa yung kanilang, sabi nga, ilustrasyon lang to para mapakita kung paano pwedeng lumago ang isang iglesia. Maliit lang yung structure, pero kaya niyang palakihin ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, ito yung idadagdag ng Lord. Outline pa lang siya kasi hindi pa manifested. Pero, iyan ang pangako ng Diyos kung paano palalakihin ang kanyang iglesia. In 1 Corinthians chapter 3, verses 5 to 7, what, after all, is Apollos? And what is Paul? Only servant, through whom you came to believe as the Lord has assigned to each his task. Inulit lang natin yung verse kanina, sinudlungan natin ng 6 and 7. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. May taga-tanim, may taga-dilig, at may taga-alaga para patuloy yung paglaki. Sa Tagalog, ano ba si Apollos at ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumampalataya tayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya walang anuman ang nagtanim o ang nagdilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Gawin lang natin yung papel natin. Kung taga-tanim ka, tanim na lang ng tanim. At may magdidilig dyan. At may magpapalago dyan. Maglalagay ng fertilizer, magtitrim, kasi may mga halaman na kailangan din tinitrim. Amen? At iyan yung 5 kadahilanan kung bakit tayo kailangang gumawa para sa Panginoon. Hindi kailangan ng Lord yung paglilingkod natin. Tayo ang may kailangan para sa atin yung hindi primarily para sa Kanya. Kasi ang benepisyo ng ating paglilingkod ay para sa atin. Bakit? Dahil sa bawat mabubuting ginagawa natin para sa Diyos, iyan ay itinatanim mong kayamanan sa langit. Amen? Pagdating sa langit, may kanya-kanya tayong reward na tatanggapin. Ang mabuting gawa ay hindi magliligtas. Ang mabuting gawa ay investment. Nagtatanim tayo. Pagdating natin sa langit, may kanya-kanya tayong aanihin. May kanya-kanya tayong reward. Di ba pinag-aralan natin? Ibigyan tayo ng mga corona. At may 7 crown na inilaan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, paano kung nakuha ko yung 7, hindi nakakasya sa ulo ko? Tapos sabi ni Lord, isang araw, isa. Di ba? May 7 days. May talagang matutuwa ka sa Lord, sumasagot. 7 days in a week. 7 yung corona. Araw-araw, may pang-Lunes ka hanggang may pang-Linggo. Amen? Kaya pag nagkita-kita tayo doon, puro iyon lang ang corona na nakikita sa iyo, iyon lang ang natipon mong kayamanan. Amen? Iyon lang ang naging reward mo.
At balikan natin yung ating inaral, co-workers in God service. Mga kamanggagawa sa paglilingkod sa Diyos. At iyan, ang teksto ay mula sa 1 Corinthians chapter 3, verse 5 and 9. God is working and we must also work. Kung ang Diyos nga siya na nga ang Panginoon, pero nagtatrabaho siya, dapat tayo rin. Pangalawa, to be useful to the Lord. Maging kapaki-pakinabang. Huwag nating sayangin yung ating mga araw, mga taon, na hindi tayo nagagamit para sa kaharian ng Panginoon. Pangatlo, to continue the work of Christ on earth. Ituloy natin. Kung ano yung ginawa ng Panginoon, gawin din natin bilang paglilingkod sa Kanya at pagsunod sa Kanya. Pang-apat, to give us dignity and purpose. Yung paglilingkod natin, mararamdaman natin na ikaw mismo lumalago. Kaya tumataas din ang dignidad mo. At yung layunin ng Diyos sa'yo, natutupad. Kasi pag may na-accomplish ka sa Lord, masarap sa pakiramdam. Yung bang feeling mo fulfilled ka. Amen? Lord, salamat po dahil ginamit mo ako, naging daan ako para maligtas yung tao na to. At yung panghuli, syempre sa kabuuan ng kanyang iglesia to grow the church and sustain its growth. Mapalago ang ating iglesia at manatili o magtuloy-tuloy ang paglago. Amen? At dito na ako magtatapos, iiwan ko yung isang verse mula sa Colossians 3:23. Pwede din yung isundong dyan yung verse 17. Kasi halos pareho yung 3:17 at 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Amen? Maliliit ang anak mo, inaalagaan mo ng tama. Ituloy mo yun na ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Kahit hindi ka appreciated ng asawa mo, na hindi makita yung pagpapakahirap mo sa pag-aalaga, pero nakikita ng Lord yung na ginagawa mo para sa Kanya dahil responsibilidad mo yun bilang ina. At sa Tagalog, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Amen? May boss tayo dito sa lupa kung tayo nagtatrabaho. O kung kayo may bahay, ang boss nyo yung asawa nyo. Tama ba? Ako maraming boss. Sa GMA, meron akong department head, meron akong group head, at meron akong boss ko pa rin, yung nasa board of directors at sa top management. Amen? Lahat na yan, boss mo. Kahit nga hindi ko vice president ng ibang department, tinuturing ko rin silang boss. Kaya pagka may kailangan sila, sunod lang, bibigay ko yung tamang paglilingkod dahil nagtatrabaho ako para sa Diyos at hindi primarily para hindi sa may-ari ng GMA. Amen? Iyon ang pamantayan ko. Kaya naman, di ako pinabayaan ng Panginoon. Mula nung may trabaho ako doon, patuloy na pinagpapala ako ng Lord sa kumpanyang pinaglagyan niya sa akin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang mensahe. Hallelujah, hallelujah. At nadako tayo ngayon sa communion, sa ating Holy Communion. Tinatawagan ko ang